The title of story, Fairy Tales of Destiny. Fairy Tales of Destiny. Chapter 2 Ang Aso at ang Babae. Nang papaalis na ang babae ay nakarandam ng lungkot ang aso kaya sinundan siya ng aso hanggang makarating ang babae sa kanyang bahay. Alam ng babae na sinundan siya ng aso kaya nang makarating na ito sa kanyang bahay, ay pagsamantalang nagtago ang babae sa kanilang gate ng bahay para gulatin o takutin ang aso, ngunit di man lang niya ito nagulat sa halip ay tumingin lang ito sa kanya. Habang nakatingin ang aso sa kanya ay naisip niya na alagahan na lang ito, dahil wala namang nagmamay-ari sa kanya, pinapasok ng babae ang aso sa kanyang bahay para pakainin at alagahan na lang niya kasi naaawa siya rito. Nakarandam ng tuwa ang aso nang siya'y pinapasok sa bahay at sabay sabi sa kanyang isip na, natupad na rin ang aking pinapangarap na may mag-alaga sa akin, di na ako mag-isa magmula ngayon. Hang pinapakain ng babae ang aso ay biglang naisip ng babae na pangalanan ang aso na Shiro na ang ibig sabihin ay kaligayahan. Matapos pangalanan ng babae ang aso ay biglang naisip ng babae na bigyan ang aso ng kwentas na magsisilbing tanda na aso niya na si Shiro. Natuwa si Shiro nang siya ay pangalanan ng babae at bigyan ng kwentas. Sa saya ng aso ay nakatulog siya nang di niya namamalayan. Nang magising si Shiro ay nag-iisa na lang siya sa bahay, kaya nang magising siya ay nakarandam siya ng takot, kaya hinanap ni Shiro ang babae sa mga sulok ng bahay, ngunit hindi niya ito makita. Akala ng aso ay iniwanan na siya ng babae kaya nakarandam ng sobrang lungkot si Shiro sa pag-aakalang iniwanan na siya ng babae kaya natulog uli siya dahil nagbabaka sakali siyang sa paggising niya ay nasa bahay na uli ang babae. Pagkaraan ng 4 na oras ay dumating na ang babae, agad na amoy ni Shiro ang amoy ng babae kaya agad itong bumangon at tumakbo at niyakap ang paa ng babae. Niyakap ni Shiro ang paa ng babae, baka iwan siya ulit nito, dahil natatakot siya na mawala ang nag-iisang nagbigay sa kanya ng concerned sa kanyang malungkot na buhay. Kaumagahan ay sinabi ng babae kay Shiro, ngayon dito ka natitira, bantayan mo lagi itong bahay ah. Ako nga pala si Rinrin magmula ngayon ako na ang mag-aalaga sa'yo, dapat matuwa ka bukod sa may mag-aalaga na sa'yo, may kasama ka pang magandang tulad ko hahaha. Dahil wala akong gagawin ngayon ipasyal kaya kita sa bayan upang mamalingke at para na rin mawala yung lungkot mo. Habang namamalingke si Rinrin kasama ang kanyang asong si Shiro ay nakita ng mga tindira at tagaroon ng aso. Akala ng mga tagaroon at mga nakakakilala sa aso na matagal na siyang patay dahil hindi na nila ito nakikita sa paligid-ligid ng daan. Ang lahat ng nakakita sa aso ay naging masaya dahil siya'y buhay. Noon galit ang nararamdaman nila sa aso dahil noon ay siya'y mabaho at marumi kaya galit na galit dati ang mga tao sa kanya dahil hindi sila nakakapagtinda ng maayos dahil sa kanya. Dahil minsan kapag nagugutom si Shiro ay lumalapit siya sa mga nagtitinda para humingi ng pagkain kaya hindi nakakatinda ng maayos ang mga tindira kaya sila galit sa kanya noon. Mabait si Shiro sa mga tao kaya kahit anong ibigay kay Shiro ay kinakain niya. Kahit marumi o mabaho o sira na pagkain ay kinakain niya para mabuhay kaya minsan nagkakasakit si Shiro. Ngunit dahil walang nag-aalaga sa kanya noon ay tinitiis na lang niya ang sakit para mabuhay. Kaya noong dumating si Rinrin sa buhay niya ay ginusto niyang mabuhay pa at sinabi sa sarili na kahit anong mangyari ay protektahan niya ang babae kahit buhay pa niya ang maging kapalit maprotektahan lang ang babae.